Masarap mangaral ngayon, bagong church ano. Actually, hindi po ito ang ating church. Meron na po tayong na mabiyaya ng Panginoon, Hebreo 8, talatang 7. Hebreo 8:7 hanggang sa sumusunod. Actually, meron tayong unit na dalawa na may nag-donate na gamitin muna at pwede nating pagawa siya kaso lang pundo pa ang kulang. Naniniwala kayo, ang Panginoon ang provider. Kaya deklara natin, magkakaroon talaga kasi siksikan tayo dito ano. Sa bahay lang po ito ni Pastor, ito yung biyaya ng Panginoon pagpapala sa buhay niya na physical. Amen. At idideklara natin, ito yung blessing. Hindi natin ito i-bless. Ito ang blessing ng Panginoon. Palakpakan natin si Jesus sa buhay ng mag-asawa ni Pastor Joseph at Pastora Amy Garcia. Umabot lang naman ito ng mga 300,000. Palakpakan natin si Jesus. Amen? Ganon kabuti ang Panginoon. Mamamalayan mo, umaapaw na. Amen? Kaya dapat yung pinapakinggan nating mensahe, pinanghahawakan mo para lumago. Amen? Sinong handa na makinig? Okay, kasi po, ang mensahe ng Panginoon, hanggat hindi mo naririnig, hindi mo naiintindihan, hindi ito mapapakinabangan ng iyong buhay. Amen? Pag hindi mo naiintindihan, walang silbi yan kahit yan ay makapangyarihang salita ng Diyos. Pag hindi nakapasok sa puso at isip mo, walang silbi ang salita ng Diyos. Bagamat napakamakapangyarihan yan. Magkakaroon yan ng lakas kapag naintindihan mo, pinakinggan mo, at pinanghawakan mo. Doon mo mararamdaman yung kapahingahan na nagmumula kay Jesus. Amen. Kaya yung sabi ni Jesus, kayo na nahihirapan, napapagalan sa inyong mga dalahin, lumapit kayo sa akin at pagpapahingahin ko kayo. Hindi po nagsisinungaling ang Panginoon. Ang kapahingahan na yan, naiintindihan ng mananampalataya, ng pinatnubayan na, ng binabaan na ng Holy Spirit. Kaya sila nagpapatotoo. Amen. Palakpakan natin si Jesus sa umagang ito. At gusto ko ngayon, ito ang revelation binigay sa akin ng Panginoon na maintindihan natin kung anong history ng pakikipagrelasyon niya sa Israelita. Actually, sa Israelita lang siya nakipagtipan. Hindi sa ibang tao, hindi sa Pilipino, hindi sa Amerikano, hindi sa Espanyol, hindi sa kung kani-kanino. Nakipagrelasyon lamang ang Diyos sa nakikipagyera ngayon. Kanino yon? Sa Israel. Sila po ang bayan ng Diyos na pinili. Sila po ang unang pinakipagtipanan ng Diyos. Kaya anyway, Ama, inaanyayahan kong Holy Spirit mo na sa pag-umpisa ngayon ng gawain ito, mahayag sa bawat isa yung salita mo sa patnubay ng Holy Spirit mo. Holy Spirit, kailangan ka namin para maintindihan ang bawat makakapakinig, kapitbahay, sino mang mapadaan dyan, sa live man makakapanood, naanyayahan ko amang yung revelation ng Holy Spirit para maintindihan. Magliwanag ngayon, Panginoon, sa pangalan ni Jesus ang salita mo. Amen. Amen. Okay, buksan muna natin ang paliwanag ng Panginoon sa Hebreo 8:7. Pakinggan nyo dyan. Gusto kong ipaunawa sa inyo ngayon sa pamamagitan ng revelation ng Holy Spirit kung ano ang pakikipagtipan ng Diyos sa unang tipan, unang kasunduan at may pangalawa. Kasi madalas ngayon, nakasulat kasi sa Bible. Nung binasa nila sa Bible, porque Pilipino siya, hindi naman siya Israel, o ito sabi ng Diyos sa Israel, susundin ko to, hindi ka naman Israel. Hindi ka naman Israelita. E di gaya-gaya ka lang. Sinabi nung bawal kumain ng baboy, o bawal daw. Tinuro, bawal ikainin ng dugo, o bawal talaga, sabi ng Diyos. Pero kanino niya yung pinapasunod? Hindi yan sa Pilipino. Hindi yan sa Pilipinas pinasunod, hindi sa Amerikano. Hindi kung kaninong bayan. Sa Israelita lang yan pinasusunod ng Diyos. Na madalas ngayon. O sabi, 10% ng kita mo sa Panginoon. Hindi yan sa Panginoon binigay. Sa lahi ni Israel. 12 anak, yung isa doon. Yung sinabi ng Diyos, doon yung ibigay yung 10 ikapo. Kasi sa lahing ito, sa isang anak, parang kami, 10 kami anak ni mamay, sa isa doon. Ikaso anak na Israel, 12. Yung isa doon, pinili ng Diyos para sila yung maging pare, propeta, at tagapagturo ng salita ng Diyos, ng kautusan. Kaya doon ibibigay yung 10 ikabahagi, hindi sa pastor, hindi sa kung kani-kanino, sa pari at sa mga kalahi ng isang anak ni Israel. Kasi hindi na sila pwede magtrabaho, walang binigay sa kanilang lupa ang Diyos. Sila'y palamunin.
ng mga porsyento ng 11 lipi ng Israel. Ngayon, nabasa lang, okay, tamo, 10%. Magbigay ka sa akin 10%. Ginaya na lang. Ano ba ang kasamahan yan? Hindi pa alam. Yung mga bawal na pagkain, hindi alam. Basta baboy lang ang alam. Ngayon, tatalakayin natin kung ilan ba yan. Pero uulitin ko, nasa 613 ang utos ng Diyos sa Israel. Hindi sa Pilipino, hindi sa Amerikano, hindi sa pastor. Sa pari at propeta. Pari na Israelita, hindi pari na Pilipino, hindi pari na Amerikano. Pari na Israelita na lahi ni Israel. Kaya pag hindi natin alam, gaya-gaya ka lang sa Bible, hindi mo kasi alam ang history. Amen? Maraming naligaw ngayon. Nabasa lang, bawal ito, bawal yan, tinuro na. Pag tinanong mo, ilan ang ipinagbabawal ng Diyos na utos niya? Hindi rin naman alam. Yung nabasa lang ang tinuro. Nakukuha niya? Maraming piki ngayon tagapagturo. Kaya napakahalaga alam natin. Okay, basahin natin. Sabi ng Diyos, Hebreo 8, talatang 7, hanggang 13 yan. Sabi niya, kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangailangan pa ng pangalawa. Ulitin ko, ang unang tipan ng Diyos sa Israel, hindi sa Pilipino. Hindi kung kani-kaninong bansa. Sa bansang Israel. Nakukuha niyo? Sa lahi ni Israel. Next, ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan. Sino tinukoy na bayan dyan ng Diyos? Israel yan, Israelita. Yan yung nagdidigmaan ngayon. Namansan, hindi natin alam kasi kakulangan sa kaalaman. Ulitin ko, yung bansang Israel, lahi ni Jacob. Na nung nakipagtipan sa kanyang Diyos, tinawag na siya, ikaw si Israel. Kaya ang mga lahi ni Jacob, Israelita. Bansang Israel. Yan yung ngayong Israel. Nakukuha nyo na. Sa kanila yon, hindi sa atin. Natipan ng Diyos. Pero makikita natin ang buong kwento. Sabi ng Panginoon, darating ang mga araw, sabi ng Panginoon, naggagawa ako ng bagong kasunduan sa Israel at sa Juda. Bakit may Juda? Alam niyo kung sino si Juda? Isa sa anak na Israel. 12 yan. Dahil nagyayabangan na lahat, ayaw na pasakop. Isang hari lang ang dinideklara ng Diyos sa 12 anak ni Jacob. Nangyari, nag-iinggitan. Gusto rin maging hari ng ibang. Halimbawa, ang lahi ko, si Miko, gusto rin maging hari. Ang tinalaga, yung anak lang ni pastor. Isa lang. Pero dahil matigas ang ulo, ang ginawa ng Diyos, 2 na lang ang maging hari. Sa lahi ni Juda, may isa pang ano yan. Ang lahi kasi ni Juda, may isang hari na pinili dyan ng Diyos. Ang sakop naman niya, isa pang angkan ng anak ni Israel. Kaya yung 10 angkan ni Israel, isa ang maghahari, isang mamumuno, at sa 2, isa rin na mamumuno. Kaya nga, makikipagtipan siya sa bayang Israel at sa bayang Juda. Nakukuha nyo na? Hindi pa rin tayo kasama. Aminin. Pero pag nabasa mo ito ang utos ng Diyos, para kanino yan? Sa Israel yan at kay Juda. Kaya ngayon, maraming sinusunod ang iba o ipasunod sa Pilipino. Hindi tama yon. Kailangan alam natin yung batas, yung pakikipagtipan ng Diyos. Sabi diyan, hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno. Yung kaunahang anak ni Israel, nakipagtipan doon ng Diyos. Pero nakita niya yung kakulangan ng unang pakikipagtipan, kaya gumawa siya ng panibago. At ang panibagong tipan niya, hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno. Ibig sabihin, magkaiba. Ang unang tipan at bagong tipan, hindi siya magkapareho. Pero ang iba, ang pagkaunawa, parehas lang yon. Amen. Okay, next. Sabi diyan, sapagkat hindi sila naging tapat sa aking pakikipagtipan sa akin, kaya't sila'y aking pinabiyaan. Lahat po halos pinatay ng Diyos ang Israel. Si Josue lang at si Caleb ang natira. Tsaka yung mga lahi, yung mga anak-anak na, yung mga apo-anak. Pero yung mga lahi, nagkalat ang buto sa ilang dahil nga sa paglabag sa utos ng Diyos. Na unang kasunduan. Pag lumabag ka sa kautosan ng Diyos na 613, papatayin ka. Ganong katindi ang kautosan ng Diyos, pumapatay.
Amen? Pero may handog. Hindi naman sumusunod sa handog. Ang hinahandog, mga maruruming hayop. Kaya pinapatay pa rin ng Diyos yung nagkakasala. Nakuha niyo na. Next. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Itatanim na, ipapaunawa na. Isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Yung lahat na yon na Israel, 12. Next. Sabi diyan, hindi na kailangang turuan ang isa't isa at sabihin kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Bakit? Anong gagawin ng Diyos? Next. Verse 12. Sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Naipatawad na ang bagong tipan ng Diyos sa mga Israel, hindi pa sa atin yan na. Patatawarin ang kasalanan nila at kalilimutan ang kasamaan. Alam niyo kung para na kanino yung bagong tipan? Para na sa lahat ng tao. Yung unang tipan, para din sa lahat ng tao. Kasi noon, nung inilabas sa Ehipto, yung mga Israelita, yung lahat ng sasama na dayuhan, tinatanggap ng Diyos. Basta't magpapasakop ka sa mga alituntunin na binigay ng Diyos. Pag sinabing bawal makiapid, bawal. Pag sinabing bawal magmura sa magulang, bawal. Susunod ka. Amen. Sa bagong tipan, si Jesus naman, nung may sinasapian ng demonyo yung hindi Israelita, sabi na, lumapit kay Jesus. Ang tingin ni Jesus, isa siyang aso. Sabi na, para lang to sa anak ng Diyos. Sa mga Israel, siya. Sabi naman nung isa, hindi ito dapat ibigay sa aso, sabi ng Panginoon. Kasi humihingi ng tulong itong hintel, sumisimbolo ito sa lahat ng uri ng tao. Lumapit kay Jesus, humihingi ng kagalingan. Kasi may sakit ang anak niya, sinasapian ng demonyo. Pero sabi ni Jesus, hindi ito para sa aso, para lang to sa anak. Ang tingin ni Jesus sa mga hindi nagpapasakop sa tipan ng Diyos ay aso. Pero pag gusto mo magpasakop kay Jesus, sabi ni Jesus, hindi ito para sa aso. Sabi nung sinabihang aso, ang aso man nag-aabang na malaglag ang mumo sa hapag ng kanyang amo. Tinuring niya na maging boss niya sa Jesus. Sabi ni Jesus, kay laki ng iyong pananampalataya. Pinagaling! Palakpakan natin si Jesus. Lahat na magpapasakop kay Jesus, tatanggap ng kagalingan. Yan ngayon ang tipan ng Diyos. Kaya ang bagong tipan at ang lumang tipan para sa lahat. Bagamat sa Israel lang yan. Kung papasakop ka. Nakukuha na natin. Okay, next.